Hi, kamusta tayo? Take 3. Take 3 na tayo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil binigyan niya ako ulit ng chance para magbasa sa inyo ng Bible. Pinagpipray ko rin kayo dahil para maintindihan niyo rin yung Bible. Kaya ko kayo pinagpipray. Na yung mga manonood dito, na mabuksan yung puso at isipan ninyo, na makilala si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Araw-araw may mga blessings na binibigay sila sa atin, minsan na-overlook natin. Sana ma-acknowledge natin lahat ng mga blessings na yun. Pag magkakain tayo, inom tayong tubig, maganda yung panahon, or kahit umuulan, no? Lahat yung blessings ni Almighty Father. Supposedly, ang babasahin natin is Hebrews. Pero hindi tayo muna mag-Hebrews kasi sabi ng boss ko, tatay ko, si Almighty Father, hindi muna, no? Balik tayo ng Genesis. Pag sabi Genesis. Kasi may bago na namang i-reveal sa atin si Almighty Father. Kasi yung wisdom ni Almighty Father, malalim. Diba, akala natin ganun lang ang meaning nun. Meron pa rin meaning yon. Kasi yung isip ni Almighty Father, sobrang complex. Walang makakaintindi ng isip ni Almighty Father. Ang nakikita lang natin, yung end result. Pero yung, di ba yung buhay ng tao, pinagdaanan? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Pero si Almighty Father, He figured it out already. At tapos na, okay? Kaya nga tayo may Book of Revelation na. Hindi pa lang nangyayari, prophecy pa lang yun, pero yun ang mangyayari. Importante kasi na intindihin natin yung beginning ng buhay ng tao. Kaya, di ba, ang sa Hebrews, napag-aralan natin or na-share natin or nabasa natin actually, nagaling tayo sa kay Almighty Father, we were flames of fire. So, up to now, sa langit, meron pa rin mga flames of fire. Yung mga bata, yung mga babies na ipapanganak, flames of fire sila. Pagdating nila sa lupa, human sila. Naintindihan na natin, ano? Kaya, balikan natin yung Genesis chapter 1. Hindi ko pa nakikita yung mga kasama ko. Kaya hindi ako pwedeng sumama sa ibang mga i-explain ko ulit. Kaya hindi ako pwedeng sumama sa ibang religious organization or denomination. Kasi baka madaldal kasi ako. Kakausapin ko yung leader ninyo. Wag na lang. Kaya hindi na. Ay, mananahimik na lang ako dito. Mag-YouTube ako. Madaling gumawa ng religious organization, alam nyo ka, no? Ha? Madaling gumawa. Example, halimbawa, si Antonio gustong gumawa ng religion na pwede siyang gumawa ng sarili niyang religion, si Antonio. Ang gagawin lang niya, pupunta lang siya ng SEC, ipa-file niya, magbabayad siya ng fee, tapos may mga bylaws yun eh. Alam niyo ba? Sa SEC. Tapos, pag nakagawa na siya ng religion niya, maghahakot na siya ng tao, manghingi na siya ng pera, hindi na siya hihinga ng tax. Kasi walang tax yun. Kaya yung mayaman, yung mga leaders ninyo, kaya malaki ang mga pinapatayo ninyong building. Wala si Jesus Christ sa building. Nasa puso natin siya. Kaya, wag tayong maging focus sa kailangan makapagpatayo tayo ng building na ganyan. Para dyan umattend yung mga tao, para dyan tayo makakuha ng tithes and offering.
Kaya ba kayo nagtatayo ng building para sa ganon? Hindi rin turo ni Jesus Christ yung Almighty Father. Sinira na nga ni Jesus Christ ang temple. Dahil tayo na mismo ang temple ni Jesus Christ. Sa puso natin siya nananahan. Hindi siya pwedeng manahan sa gawa ng tao. Si Almighty Father, hindi siya pwedeng manahan sa gawa ng tao. Nung sa Old Testament, hinayaan lang niya yun. Example kasi yun, no? Sample lang yun. Pero nung dumating na si Jesus Christ, yun na yung totoo. Yun na yung dapat na gawin. Kasi hindi pa handa ang mga tao nun sa Old Testament. Kaya nagpagawa siya ng Ark of the Covenant. Naintindihan natin. So, habang nagbabasa tayo ng New Testament, marireveal pa rin sa atin lahat. Babalik-balik tayo sa Old Testament. Gaya ngayon, babalik ulit tayo sa Genesis chapter 1. Dahil di ba ang tao galing sa flames of fire, yung mga babies na hindi pa pinapanganak, okay, baka nagpaplano kayo magkaanak ulit, nasa langit pa ang mga flames of fire. So pag nabuntis yung asawa ninyo, isa lang dapat ang asawa ninyo, no? Pag nabuntis yung asawa ninyo, may bababang flames of fire sa womb ng asawa ninyo dahil will of man yun. Gusto niya magkaanak, di ba? So will of man yun. Pero yung iba ayaw nilang magkaanak, no? Pero nabubuntis, no? Pero yung act itself, it's the will of man. Will nyo yun kaya nabuntis. Hindi pwedeng hindi nyo will yun. Okay? Isa lang ang si Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya si Jesus Christ, naging flame of fire siya. At fertilized egg na siya nung napunta siya sa womb ni Mary. Kasi hindi will ng tao yon, kundi will ni Almighty Father. Ngayon, tayo, naging tao kasi will ng tao, kaya merong sperm cell and egg cell kasi will ng tao. Pero, si Jesus Christ, hindi siya will ng tao, kundi will ni Almighty Father. Kaya, yung Holy Spirit, fertilized egg na punta na sa womb ni Mary. Kaya si Mary, surrogate mother siya. Up to now, di ba may mga surrogate mother pa rin? Ha? Sino nga yung sikat na singer na wala na ngayon na gumawa siya ng surrogate mother para sa tatlo niyang anak? Ina-acknowledge naman, no, na anak niya pero parang hindi masyado. No? Nire-respeto. Ganon ang surrogate mother. Nire-respeto. Hanggang dun lang. Kasi sabi ni Jesus Christ, sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking ina? Lahat ng sumusunod sa Kanya. Kung hindi susunod ikaw sa Kanya, hindi Kanya kapatid. Hindi Kanya ina. Lahat ng sumusunod kay Almighty Father. Dahil lahat tayo subordinate ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Walang mas iaangat pa kay Jesus Christ na hindi, umaapela yan para di magalit si Jesus Christ. Bakit mo masasabing magagalit si Jesus Christ? Binigay nga niya ang buhay niya para sa atin. Habang binubugbog nga siya, hindi nga siya umiimik. So, paano mo sasabing nagagalit si Jesus Christ? Hindi gano'n si Jesus Christ. Huwag nating i-twist ang Bible. Huwag nating i-twist ang ugali ni Jesus Christ. That's blasphemy. Tapos ang gagamitin niya, ang sasabihin niya si Mary ang nagpapacify kay Jesus Christ. No! Ginamit lang ang katawan ni Mary. Kahit sino babae pwedeng kunin, okay? Na virgin. Pero nung time na yon, si Mary ang kinuha. Okay?
Siya ang napili ni Almighty Father. Dito muna tayo sa Genesis chapter 1. Balikan natin, ano? Nagsasama ba kayo sa Genesis chapter 1? Ulit-ulit ko na, ano? Kasi, may meaning pa. May mas meaning pa sa mga ginagawa ni Almighty Father. Malalim ang utak ni Almighty Father. Very complex. Mas matindi pa sa computer. Kaya nga, di ba tapos na ang story ng mundo na to. May prophecy na. Alam na ni Almighty Father ang mangyayari. At nagtitiwala tayo kay Almighty Father dahil may faith tayo sa Kanya. Kahit hindi natin na siya nakikita, natutuwa siya sa atin. Si Almighty Father, natutuwa siya dahil kahit hindi natin siya nakikita, nagtitiwala tayo sa Kanya. Pati si Jesus Christ. Yun ang faith. Basahin na natin, ano? This is chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning the first day. And God said, "Let there be a vault between the waters to separate water from water." So God made a vault and separated the water under the vault from the water above it, and it was so. God called the vault sky, and there was evening, and there was morning the second day. So dito pa lang sa verse 6, makikita natin ang kung anong itsura ng mundo. Kung follower ka ni Christ, naniniwala ka kay Almighty Father, dinidescribe niya dito sa verse 6 kung ano ang mundo. Water above is a sky. So may water above. And water under the sky. Hindi ko lang kung naiintindihan ninyo kung anong ibig sabihin nito. Kasi sa science, iba ang turo sa atin. Ngayon, kanina tayo maniniwala sa science, sa kay Almighty Father. Dapat nating malaman na kung nakapunta ba ang tao talaga sa mundo, ang tao sa moon, nakapunta ba talaga? May satellite ba talaga sa labas ng Earth? Nakakita na kayo ng satellite na nagpunta sa labas ng Earth? So sobrang yung technology natin ngayon, no, yung mga cameras natin, wala pa ako nakikita ng satellite sa sa sky. Meron ako nakikita mga repeater, mga antena, 'di ba? At saka, 'di ba, kwento ko sa inyo dati na ang internet, ang cable ng internet is under the sea. Wala sa ibabaw, walang clouds. Okay? So maniniwala tayo dito sa Bible. Alam ko nagkakaroon kayo ng cognitive dissonance. Nagkakaroon kayo ng anong nangyayari? Ganun ba talaga? Sige, tingnan nyo. Magbasa kayo ng Bible. Tingnan nyo kung sino ang paniniwalaan ninyo. Kung ang Bible ba ang turo ng science.
kasi may underlying factor yun kung bakit ganun ang turo ng science. Gusto ko lang kayo na lang makadiscover. Sige na nga, sabihin ko. Hindi lahat ng naniniwala, hindi lahat ng scientists naniniwala kay Christ, kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Most of them are atheists. Kaya, pilit nilang tinatanggal si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa mundo. Kaya nagkaroon ng kunyaring evolution. It's because may mga atheists na ayaw nilang maniwala kay Almighty Father. Kaya gumagawa sila ng sariling theory na Big Bang Theory. Kasi nga ayaw nila kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala. Alam naman ni Almighty Father yun eh. Na may mga taong galit sa Kanya. Ituloy natin ano. Ang dami na natin. Ang dami ko na explain. Andito pa natin sa verse 6. Kinukwento pa lang dito ni Almighty Father yung mundo. Ito yung binabanggit ko sa inyo, kaya naisulat ito dahil ang kausap ni Almighty Father dito, si Moses. Okay, si Moses ang nagsulat nito. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Dito naman sa verse 9, and God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good, and there was evening, and there was morning, the third day. So si Almighty Father, gaya nga ng binanggit ko dati na lahat ng plants, gawa ni Almighty Father, seeds, bearing, plant bearing seeds, mga vegetation, so dito galing lahat yung mga gamot natin. Si Almighty Father, lahat ang may gawa nun. May iba, pag iniinom natin or kinakain natin yung vegetable na yon, may effect yun sa katawan natin. Si Almighty Father yon. Verse 14, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times and days and years, and let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the vaults of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good, and there was evening, and there was morning, the fourth day. Verse 20, and God said, let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the vault of the sky. So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. And there was evening, and there was morning, the fifth day. Verse 24, and God said, let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. So, yung mga animals naman to, yung mga nandito sa land na animals. So, yung sa
Fifth day, ang mga ginawa dito, yung mga lumilipad na animals, at saka yung mga lumalangoy na mga animals. Dito naman sa fifth day, no? O yun ang fifth day. Okay? Lumilipad, lumalangoy, naglalakad, nagko-crawl. Ano pa ba ang ginagawa nila? Nag-gallop. Nagja-jump. Mga animals. Ito naman. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. So lahat ibinigay sa tao. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. So the sixth day, create God ang tao. Genesis chapter 2. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work He had been doing so. On the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. So lahat, on the seventh day, magre-rest. Pero ngayon, on the seventh day, hindi na nakakapag-rest ang mga tao is because may shifting schedule na may ang mga tao. Naiintindihan ni Almighty Father yon. Tsaka since dumating na si Jesus Christ, hindi lang tayo magsaserve kay Almighty Father ng Sunday, kundi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Araw-araw, hindi lang Sunday ang pagsiserve kay Almighty Father. Pero sa Old Testament, dapat sila hindi magtrabaho pag Sunday. That was in the Old Testament. But in the New Testament, sa New Covenant, kay Jesus Christ, every day, tutulong tayo sa tao. Every day, magpe-pray tayo. Every day is the Lord's Day. Nung create niya Almighty Father itong mundo, diba? Yung first day, let there be lights. First day. Tayo, nung pinanganak tayo sa mundong ito, nakita natin yung light, diba? Nabuksan ng mata natin na bago tayo sa mundong ito, nung pinanganak tayo sa mundo dito sa earth. Lahat tayo, may sariling time frame tayo, no? Kung kailan tayo 20 years ago lang ako pinanganak. Hindi. Sige na nga, 25. May kanya-kanyang time pinanganak, di ba? So, yun ang ating first day. Bawat isa sa atin may kasari-sariling first day. Yun ang ibig sabihin. Na-expose tayo sa mundo na to. Sa first day, baby pa lang tayo. May mundo pala. Yun ang first day. Yung second day, yung separate, di ba, ng water from the sky, tsaka water sa heaven. Sa buhay ng tao, yung second day na yun, is yung water, di ba, hindi tayo makahinga sa water. Yun ang ating trials and tribulations. After nating ipinanganak, first day, second day, nagkaroon tayo ng trials and tribulations. Nakita natin kung ano ang mundo.
third day, si Almighty Father, naglagay siya ng dry land. Yung dry land na yon, nagkaroon tayo ng hope. Makakahinga na tayo kasi may dry land na. Naintindihan nyo ba? Sa third day yon ng buhay natin. Hindi ito yung kinabukasan third day, hindi. Yung pagkatao natin, yung paglalakad natin dito sa mundo ang ibig sabihin, no? Yun ang third day natin, nagkaroon tayo ng hope. Kasi sa second day, nagkaroon tayo ng mga problems and trials, tribulations, na mahirap pala ang mundo kasi minsan may times na hindi tayo makahinga sa mga problema. Pero on the third day, may hope pala. Ibinigay ni Almighty Father yung hope sa atin. Sa creation, yun yung binigyan tayo ng dry land. Tapos, dito sa fourth day, inintroduce ni Almighty Father sa fourth day ng creation yung sun, moon, and stars. Ipinapakita sa atin ng Almighty Father doon. Di ba yung sun, moon, and stars lagi nasa heaven yon? Titingin tayo sa heaven, kay Almighty Father. Magpe-pray tayo sa Kanya. Siya ang pagtitiwala natin kasi siya ang ating liwanag. Siya nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Ini-introduce niya ang sarili niya sa atin. On the fourth day. Kasi nung pinanganak tayo, hindi pa natin siya kilala eh. Kasi baby pa tayo noon. Hindi pa tayo matured. So habang nagmamature tayo, on the fourth day, nagmatured na tayo. Or sa buhay natin, kanya-kanya tayo ng fourth day, no? Baka wala pa kayo sa fourth day, nasa third day pa lang kayo or second day. So, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang time frame kung paano mag-mature. So, sa fourth day, may time sa atin na nagpe-pray na tayo, nakilala na natin si Almighty Father, tumitingin na tayo sa Kanya, sa taas, dahil alam natin nasa heaven siya. So, nagpe-pray na tayo sa Kanya. Yun ang fourth day, sa creation ni Almighty Father. At yun din ang ibig sabihin doon. Kasi lahat may ibig sabihin ang ginagawa ni Almighty Father. Hindi lang basta yon, may mas malalim pa. Ngayon, sa fifth day, create ni Almighty Father yung mga animals. Yung may mga lumilipad na animals, mga lumalangoy na animals, sa lupa, may mga naglalakad na mga animals. Yun ang mga nasa fifth day. Binigyan niya tayo ng power to dominate the earth on the fifth day. So, in our lives ngayon, nasa sa atin kung paano maglakad according to God's words. Okay? Yun ang ibig sabihin sa fifth day. Mayroon tayong decision making on the fifth day. Nasaan ba kayo? Gusto ko malaman, asan na ba ang ano ninyo? Nasa fifth day na ba kayo sa decision making? And on the sixth day, God created man in His image and likeness. So, from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yun yung phase na pinagdaanan natin. And on the sixth day, dapat perfect na tayo in His image and likeness na. Na perfect na tayo ng mga trials and tribulations na experience natin dito sa mundo. So on our sixth day in this life, not really every day na, naintindihan niyo na ba ako? Nasusundan niyo ba? Yung phase
ng life natin. Nasa 6th day na ba kayo? Na perfected na ba tayo? Kasi kung hindi pa tayo perfected, nasa 5th day pa lang tayo. Ako, hindi pa ako perfect. Nasa 5th day pa lang ako. Ngayon, on the 6th day, magiging perfect na tayo. Gaya ni Almighty Father, gaya ng sinabi niya nung create niya tayo dito sa Genesis, sa 6th day, God created man in His image and likeness. Perfect. And then on the 7th day, ang sabi dito ni Almighty Father, magre-rest ang mga tao kasi rest day ni Almighty Father. So sa buhay natin ngayon, wala pa tayo sa 6th day and the 7th day. Kasi kung 6th day, perfect na tayo as followers of Christ. And then, madali na tayo makakapagpunta sa ating rest day on the 7th day. Naintindihan na ba natin? Ang in-explain dito is yung spiritual life natin. Yung 7 days na pagkaka-create ng mundo, ito rin yung spiritual life natin dapat. Na on the 6th day, dapat perfect na tayo. Natuto na tayo dapat. Dahil darating tayo sa buhay na kailangan na natin bumalik kay Almighty Father, yun ang ating rest day. Rest, forever peaceful, forever nasa sa Kanya na tayo nakatira. Yun ang 7th day natin. Spiritual life natin. Naiintindihan niyo na ba? Hindi ko alam ito. Tinuturuan ako ni Almighty Father. Kasi malalim mag-isip si Almighty Father. Hindi ko maiisip to kung hindi dahil kay Almighty Father. Ibinibigay ko lahat sa Kanya ang glory. Alam niyo ba, pag nag-share tayo ng Word of God sa ibang mga tao, at pinag-uusapan natin si Jesus Christ at si Almighty Father, it is a form of worship. We are worshiping our Father. We are worshiping Jesus Christ kasi itinataas natin ang pangalan nila. Sila ang ginagawa nating bida sa buhay natin. So, ang worship, hindi lang pagdadasal, hindi lang pagkakanta, kundi pati ang pag-share ng sa mga tao about kay Jesus Christ at kay Almighty Father. That's a form of worship also. So, minsan, sasabihin na, hindi ako marunong kumanta, hindi ako makakapag-worship. Okay lang, hindi ka marunong kumanta. I-share mo sa mga tao, si Jesus Christ at si Almighty Father, it is also a form of worship. And at the same time, prayer. At saka kasi, sila ang ginagawa ating bida sa buhay natin. Pangalan nila ang itinataas natin. So, pag nag-share ako sa inyo ng Word of God, tinuturo ko, nagbabasa tayo ng Bible, it is a form of worship also. Pag nagbabasa tayo ng Bible, we are worshiping our Father, the Almighty Father. Ang pagiging isang Kristiyano, hindi madali. Hindi madali mag-isang Kristiyano. Kasi marami tayong mga pinagdadaan ng process. Akala lang natin, magpe-pray lang ako ng sinasabi ng leader namin, Christian na ako. Magpapa-water baptism lang ako, Christian na ako. Ganon ang turo ng mundo na to. Pero hindi doon lang nagtatapos. Kailangan natin malaman kung ano ang gagawin natin.
makikinig. Halimbawa, naging Christian ka na, no? Naghingi ka na ng tawad kay Almighty Father, at sabi sinabi mo sa kanya na pagtitiwalaan mo siya. Doon lang ba nagtatapos yon? Ha? Doon lang ba o umpisa yon? Ang share natin ngayon dito is yung paglalakad bilang isang follower ni Christ. Okay? Basahin natin kung may Bible kayo or sa online. Luke chapter 14 verse 26. Paano ba ang maging isang Kristiyano? Paano ba maglingkod kay Almighty Father? Makikinig lang ba pag Sunday or Sabbath day sa leader ninyo? Yun lang ba ang gagawin? Malaking responsibilidad na maging isang Kristiyano. Kasi, ang pinaglilingkuran natin, hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Di ba pag nagtatrabaho kasi sa malaking kumpanya, ang daming training yung pinapuntahan? Kailangan kabisaduhin nyo yung ganyan, aware kayo sa ganyan. Anong ganyan? Aware kayo sa mga policies, aware kayo kung paano ginagawa yung product, aware kayo kung paano makipag-usap sa tao. Di ba maraming mga trainings yun? Basahin natin dito sa Luke chapter 14 verses 25 up to 34. Si Jesus ang kausap niya dito yung mga disciples niya, tsaka yung mga apostles niya. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." Dito pa lang, sinabi na agad ni Jesus. Para maging disciple niya, para maging follower niya. Kung sino man ang hindi niya hate ang father niya or mother niya, wife niya or children niya, brothers or sisters niya, or kahit yung sarili niyang buhay, hindi siya pwedeng maging disciple, hindi siya pwedeng maging follower ni Christ. Ibig sabihin ba nito, dapat inisin natin or awayin natin ang magulang natin? Hindi. Ang ibig sabihin dito, mas mamahalin natin si Jesus Christ kaysa sa magulang natin, sa tatay natin, sa nanay natin, sa asawa, sa anak, sa kapatid. At kahit sa buhay natin, mas mamahalin natin si Jesus Christ na higit sa buhay natin. Yon ang pagiging isang Kristiyano. Kakalimutan natin yung sarili natin. Ito ang pagiging isang Kristiyano. Kasi kung mahal mo pa ang magulang mo or asawa mo or children mo, brothers and sisters, or kahit ang sarili mong buhay, mas uunahin mo kasi Okay? Halimbawa, unahin ko muna yung magulang ko kasi ganito ang nangyari sa magulang ko. O kaya, kailangan magnakaw muna ako para may makain kami.
ay kailangan maganda ang ano ko, yung tingin ng tao sa akin. Hindi ganon. Kundi si Jesus na ang uunahin natin, hindi na sarili natin, hindi na ang pamilya natin. Si Jesus na lagad tayo nakafocus. Ipagtatanggol natin si Jesus sa kahit sino mang tao. Kasi may mga tao or pamilya ninyo na ayaw kay Jesus. Sino ba ang susundin nyo? Si Jesus o yung tao na pamilya ninyo na ayaw kay Jesus? Kaya sinabi dito, if anyone who does not hate his father, mother, wife, children, and brothers and sisters, yes, even their own life, kahit din sarili nating buhay, hindi tayo pwedeng maging follower niya or disciple niya. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Carry their cross. Ano ba yung carry their cross? Kasi pag ang isang Kristiyano, dadaan talaga sa paghihirap yon, sa persecution, pang-alipusta ng mga tao. Kaya ba natin na alipustahin tayo ng tao? Kaya ba natin paglaban si Jesus? Kahit mag-isa lang tayo, kaya ba? Ngayon kung hindi mo kaya, hindi ka pwede maging disciple ni Christ. Hindi ka pwedeng follower ni Christ kung hindi mo kaya siyang ipaglaban. Until death. Paano ba maging isang follower ni Christ? Ito sa verse 18. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, this person began to build and wasn't able to finish. Verse 31. Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples or followers of Christ. Pag bumagawa tayo ng bahay, no, kino-compute muna natin yung ano ba ang budget ko para dito. Titingnan muna natin yung budget natin, 'di ba? Kung kaya ko ba 'tong matapos tong bahay na 'to o hindi. Kung hindi, wag na lang, ganoon, 'di ba? Pag follower tayo ni Christ, isipin natin, kaya ko bang maging follower ni Christ? Kasi pag follower ako ni Christ, ganito ang gagawin ko. All out, buong buhay. Kaya ko ba? Kaya ko bang ibigay ang buhay ko? Matapang ba ako? Nakadi-persecute ako ng mga tao. Kaya ko bang tumayo mag-isa? Yun ang ibig sabihin nito. Na kaya dapat nating tumayong mag-isa. At ipaglaban si Jesus Christ. Minsan sa trabaho ninyo, ayaw kay Jesus, no? Or sa school ninyo, ayaw kay Jesus, kay Almighty Father. Kaya mo bang tumayo para kay Jesus? Ipaglaban siya. Ito yung sinasabi dito ni Jesus. Kasi kung hindi mo matatapos, or hindi mo kaya, huwag ka na mag-start. Mapapahiya ka lang. Kaya kung follower tayo ni Christ, ibigay natin lahat, buong pagkatao natin. Wala tayong ititira para sa sarili natin.
Kasi pag follower tayo ni Christ, lagi siya nakabantay sa atin. Lagi natin siyang maiisip. Nagkakaroon tayo ng, minsan pag nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakaroon may naglalaban sa isip natin eh. Si Christ ba ang pipiliin ko? O itong kasalanan na to? Dapat lagi natin i-choose lagi si Christ, si Jesus Christ, si Almighty Father. Kasi investment natin, ini-invest natin yung pagmamahal natin kay Almighty Father. Kaya ba nating mag-invest kay Jesus Christ, kay Almighty Father ng buong buo? Walang itinatago. May zest ba tayo para maglingkod kay Almighty Father? Mahalin sila ng totoo. Nagpe-pray ba tayo lagi? Nagbabasa ba tayo lagi ng Bible? Ano ba ang ginagawa natin? Ganon. Kumakanta ba tayo para kay Almighty Father? Ano ba ang main reason natin? Bakit tayo nagsiserve kay Almighty Father, kay Jesus Christ? Bakit natin sila mahal? Kaya lang ba natin sila sinusunod para yumaman? Kasi may tithes dito, sabi 10%, siksik-lig ka tumaapaw. Dahil lang ba doon? Para ba gumaling ang mga may sakit na kamag-anak ninyo, kaya kayo naglilingkod kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ? Totoong pagmamahal ang gusto ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, hindi dahil sa may kailangan tayo. Although, kaya lahat ibigay ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, pero hindi doon nagtatapos sa mga pangangailangan natin, kundi gusto ni Almighty Father, Jesus Christ, yung totoong pagmamahal. Na kahit hindi ka yumaman, kay Jesus Christ ka pa rin. Na kahit ayaw ng magulang mo na maglingkod ka kay Jesus Christ ka pa din. Kahit pinapersecute ka sa trabaho mo, sa school mo, kay Jesus Christ ka pa din. Tuloy natin. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. Whoever has ears to hear, let them hear. Bakit binanggit ang asin ni Jesus Christ? Ano bang nagsisimbolize ng asin? Yung panlasa, no? Dapat meron tayong kusang loob. May zest tayo to serve Him. Ano bang ibig sabihin ng zest? Excitement, eagerness, energy, and interest, enthusiasm habang naglilingkod tayo sa Kanya. Ano pa ang ibig sabihin ng asin? Bakit binanggit ni Jesus Christ ang asin? Ang asin pag walang lasa, wala nang kwenta. Ano ba ang asin pa? Ang asin, sisignify din ito yung endurance. Di ba pag ang pagkain nilagyan mo ng asin tumatagal? Hindi napapanis agad? It symbolizes purity, perfection, wisdom, hospitality, durability, and fidelity. Magiging ganito ba tayo kay Jesus Christ? Dahil tayo ang salt of the earth. Mag-i-endure ba tayo? Magiging faithful ba tayo? Susundin ba natin siya? Will we aim for perfection? Will we aim for purity sa gusto ni Almighty Father at ni Jesus Christ?
Magiging salt of the earth ba tayo? Dapat yon, maging salt of the earth tayo. Mag-endure tayo. Kasi, yun ang totoong followers ni Christ. Kaya mahirap makapunta ng langit. Kailangan natin to. Sinasabi ni Jesus Christ. Buong pagkatao natin. Hindi madali makasama sila. Kailangan natin maging faithful. Hindi nagtatapos ang pagiging isang Kristiyano sa pagtatanggap mo na anong prayer yon. Hindi doon nagtatapos. Hindi nagtatapos sa pagiging song leader. Ano song leader ba tawag doon? Or worship leader. Hindi nagtatapos sa pagiging preacher. Sa dapat nag-i-endure, tumatagal. It'll last a lifetime or forever after the life here on earth. Dahil inaantay tayo ni Almighty Father sa ating final resting place on the 7th day of our lives. To be with them. Nasa sa kanila ang tunay na kapahingahan natin. So habang nasa day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 tayo ng spiritual life natin, i-maintain natin ang ating closeness to the Almighty Father by praying to Him, by worshiping Him, by talking about Him to other people. Manindigan tayo kay Almighty Father, paglaban natin siya. Dahil pinaglaban niya tayo, pinadala niya ang anak niya para sa atin, para makaligtas tayo sa kapahamakan. Mahal na mahal tayong lahat ni Almighty Father. Kahit anong religion ka pa, kahit anong denomination ka pa. Huwag natin kalilimutan magbasa ng Bible, mag-pray kay Almighty Father. Faithful sila sa atin, at nagtitiwala sila sa atin. Pagtiwalaan natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Maraming salamat sa pakikinig, no? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa akin. Hindi man ako sumusobra, hindi ako mayaman. Nakakakain pa rin ako. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Nakakatulog pa rin ako na maganda. Iniingatan niya ako. Kahit matigas ulo ko minsan. Oo, naamin ko matigas ulo ko. Pero nagkakaroon ako ng yung kinakausap ako ni Almighty Father. Ganito, di ba dapat ang gagawin mo? Ganyan. Alam ko kayo rin, nagkakaroon din kayo ng ganon. Nagkakaroon ba kayo ng ganon? Na, ganito dapat ang gagawin mo. Hindi, di ba sinabi ko sa'yo? May ganon eh. Di ba sinabi ko sa'yo, wag na. Oh, makulit ako. Thank you, God loves us all so much. Huwag tayong magsasawang mag-pray. Malapit nang dumating si Jesus Christ. Marami ng tao ang nag-share ng Word of God over the internet. Natutuwa si Almighty Father dahil sama-sama tayo ng mga magkakapatid na nagtutulungan. God loves us all so much. And Jesus Christ also. He loves us. That's why He gave His life for us to be saved. Thank you.